Praise the Lord. Praise the Lord. Ini yang tupad, praise the Lord. Praise the Lord. A blessed Sunday, mga kaigsunan. Once again, it's Sunday. So, indeed, there is an enjoyment of the gospel. Amen? Ini yang tupad, adunay kalipay sa Ebanghelyo. Amen. Kita nasayod nga kitang tanan sa dihang nahimugso ta diri sa kalibutan, makasasala na tangdaan ug kaaway ta sa Dios. Amen? Amen. Do you believe and agree with that, church? Amen. Amen. Atong relasyon sa Dios Amahan naguba tungod sa usa ka sala. Ug tungod ni ana, we are subject to God's wrath. Once again, we are subject to God's wrath. O kita gayon nagkinahanglan og manluluwas sa kapungot sa Dios. O kana pinaagi lamang sa dugo ni Kristo sa iyang kamatayon didto sa cross. Siya gilubong, siya nabanhaw. Kita atong makaangkon sa pagpasiguli diha sa Dios pinaagi sa grasya sa pagtuo ug paghinulsol. Amen. So sama sa giingon sa Roma 5 9 hangtod sa 11, giingon diri, og tungod kay gipakamatarong na kita, karon sa Dios, pinaagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gayud kita nga tungod kang Kristo, makalikay kita sa umaabot nga silot sa Dios. Kaniadto, mga kaaway kita sa Dios, apan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, nahibalik na ang atong maayo nga relasyon kaniya. O karon nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios, labi pang luwason niya kita pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Og dili lang kay kana lang, malipayon usab kita karon sa atong relasyon sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Heso Kristo. Pinaagi kaniya, nahibalik na ang atong maayong relasyon sa Dios. Amen? Mauna ang maayong balita, mga kaigsuunan, nga maayo gayud siya. Maayo siya, kay kita makasasala, kay kita gipasaylo sa Dios, kita gipili, kita gilukat, kita giluwas sa kapungot sa Dios, pinaagi sa nahimiling dugo ni Kristo. Amen? Morning ang walay katapusan na kalipay sa Dios na kita masiguli na. Kay ang katagbawan sa maayong balita ato nang naangkon pinaagi ni Kristo. Mo na mga igsuon akong gidasig o giawhag ang matag usa kaninyo nga palihog ko manindog ug atong awitan ang atong Dios nga tinubdan sa kaluwasan. Monang kita makakanta na nga it was finished upon the cross. Nga it was through His crucifixion that Jesus' work of saving humanity was completed. Amen? Let us all bow down our head and in a moment of silence, let us think of the cross. Let us confess our sins before our holy God. Father in heaven, Lord, you are indeed a holy, 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 gracious, loving God. And yet, Lord, we are sinners. We sin against you every day. We sin against your holiness every day, O God. But praise be to Jesus. Pinaagi sa iyahang kamatayon dito sa cross, O Diyos. Kami gilukat, kami nasiguli, pinaagi sa grasya sa pagtuog paghinulsol. Busa Amahan, dalaygon ka sa way katapusan. O Lord, angayan ka lamang Ginoong Dios, simbahon Lord, sa tibuok namong kasing-kasing, sa tibuok namong kalag, O Dios. Lord, salamat, salamat sa nahimiling dugo ni Kristo. Kay tungod sa iyahang pagkamatay, sa iyahang dugo, O God, kami kapahimong binatarong, O God, imo ming gipakamatarong Ginoo. We are made righteous
because of the blood of your Son, Jesus Christ, oh God. And that, Lord, we just want to praise you. We just want to worship you, oh Father, in spirit and in truth. Hallelujah, oh God. Let us all give a clap offering to our Father, Son, and Spirit. We praise you, God. Oh, hallelujah. Just love to sing praises to your name, oh God. How I love the voice of Jesus on the cross of Calvary. He declares his work is finished. He has spoken this hope to me. Though the sun has ceased shining, though the war appeared as lost, Christ had triumphed over evil. It was finished upon that cross. The curse has been broken by the blood of Jesus. Hallelujah. Now the curse, it has been broken. Jesus paid the price for me. Full the pardon he has offered. Great the welcome that I receive. Boldly I approach my Father, clothed in Jesus' righteousness. There is no more guilt to carry. It was finished upon the cross. Hallelujah. It was finished, oh God. Indeed, the blood of Jesus set us free, oh God. Bless your holy name, oh Jesus. Death was once my great opponent. Fear once had a hold on me. But the Son who died to save us, rose that we would be free indeed. Amen. Oh, hallelujah. Death was once our great opponent, but Jesus, you have set us free. Death was my great opponent. Fear once had a hold on me, but the Son who died to save us, rose that we would be free indeed. Yes, he rose that we would be free indeed. Free from every plan of darkness, free to live and free to love. Death is dead and Christ is risen. It was finished upon that cross. Onward to eternal glory, to my Savior and my God. I rejoice in Jesus' victory. It was finished upon the cross. It was finished. It was finished upon. Yes, it was finished. It was finished upon the cross. Oh, hallelujah. Oh, death, where is your victory? Oh, death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is in the law. But thanks be to God who gives us the power. Thank you, Jesus. Of a thousand burning suns, blazing in the heavens, there is only one. He is our God. For who commands the nation, building up and tearing down, silencing his rivals, there is only one.
us, church. Who would come to save us when He turned away His love? Conquer us with kindness. There is only one. He is our God. He is our God. Holy, you are Lord, are holy. Matchless in your glory. No one is like you. Worthy, you alone are worthy. We adore you, holy, holy God. Jesus seated in His throne. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain in glory. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain in glory. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain in glory. Holy, you alone are holy, matchless in your glory. No one is like you, worthy. You alone are worthy. We adore you, holy, holy God. Oh, hallelujah, God. You're worthy to be praised, oh Lord Jesus. Thank you, God. We magnify your name. Hallelujah. Ang ngayon lamang kang simbahon, O Jesus, kay ikaw ang dalan sa kamatuoran, O God. Hallelujah. Akong tanan si Kristo. Hallelujah. Jesus kinabuhi ko. Sa kagabi umangiti, nahisala ako, walay kali pagsasala, lugnanan gidol nga, wala ako'y paglaong na imo kong nagdulong kus impyerno, watag ang bayad mo, nagtanaw kas kahimtang ko, o gidala sa cross, nakita ko gugma sa Diyos sa imong pag-antos, di pasan
Diyos ako, imo lamang magtuman ka. Nimo kusog ang kusog sa pagsunod mo, diligikan ako. Amahan, o amahan, gamit ako, sumalagan nimo. Amahan, o amahan, gamit ako, sumalagan nimo. Tugutin nga sa awit ko, ikaw lang garbo ko. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi. Hallelujah, hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi. Let's sing this, hallelujah. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Hallelujah, hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi. Oh, hallelujah. Just want to sing praises to your name, oh God. Ang masahon sa Marcos 14, kapitulo 14, versikulo 3. Samtang dito si Jesus sa Bitanya, sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagtambong sa kananan, miabot ang usa ka babayi nga may dala nga mahal kaayo nga pahumot, nga lunsayng nardo nga sinulod sa usa ka tibod nga alabastro. Iyang gibuak ang tibod ug ang pahumot gibubo niyang sa ulo ni Jesus. Apan dihay nangasuko ug nangingon sa ilang kaugalingon, nganong giusikan man sa ingon nga paagi kining pahumot? Ang maong pahumot ikabaligya man unta og kapin sa 3 ka gatos ka denaryo ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Ug ilang gisaway pag-ayo ang babayi. Apan si Jesus miingon, pasagdi lamang siya, nganong inyo man siyang samukon, usa ka mayong buhat kining iyang gihimo alang kanako. Kay ang mga kabus kanunay anak kaninyo ug bisan kanus-a nga buot ninyong makahimo kamo og maayo alang kanila apan ako dili kanunay nga ania kaninyo. Gibuhat niya ang iyang mahimo, ang akong lawas gihaplasan niya daang alang sa paglubong sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga bisan asa sa tibuok kalibutan iwali ang mayong balita. Ang gibuhat nining babayhana isugilon agi gandumanan alang niya. So nasayod ta in verse dini nga 7 6 apan si Jesus pasagdi lamang siya nganong giinyo man siyang samukon, usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako. So ang atong nakita nga si Kristo mismo ang niila sa gibuhat sa babayi nga maayo ang iyang gibuhat. Yes, mahalangdon kayo ang iyang gi-offer which is ang pahumot, pero makita nato nga kaning bayhana wa gyud nagdumili nga ihatag balik kang Kristo. Wa siya mutanaw sa bilinhon nga pahumot. Kay ngano man kay nakita niyang mas bilinhon ang kaluwasan nga mao si Kristo.
That is why miingon gyud ang Ginoong Hesukristo maayong buhat kini iyang gihimo. That is why our God is a good God. He is worthy of all our goodness. Muna nga, it's worthy of all our life. Even our life dili maayo, pero maaw gyud gipangayos Ginoo nga maayong buhat nga ato ihatag balik sa Dios ang atong kinabuhig offer. Muna ang bersikulo 8, makita na to gibuhat niyang iyang mahimo. We need to understand, our God is a good God. Atong kaluwasan, extension ra na niya sa iyang pagagud. Munang, that is why He offered His Son, Jesus Christ. Gi-offer gyud iyang kaugalingong tibuok anak para nimo ug nako. Munang kita sad, ato sa tang buhaton ang angay itong mahimo para sad nga mahimaya ang Dios sa tibok nitong kinabuhi. Kay kaniya atong gibuhat karon dili ni siya sulagma or coincidence. Di ni mahitabo kung wa gihatag yang bugtong anak. Nagyud ta tas imperno. That is why wa gyud tay lang sangpiton ug daygon kundi si Kristo lamang. Mo nang hallelujah akong tanan si Kristo. Mo nang busa sad mo ampo sa gitaw mo simba nga Ginoo na ani akong kinabuhi. Buhata Lord mahitungod sa imong kabubuton. Amen. So amahan namo nga nasa langit, salamat Lord sa imong kaluoy ug gugma Lord. Lord, ikaw lamang magtuman sa imong kabubuton dinhi sa imong kinabuhi amahan. Let it be Lord nga magkinabuhi kami diha kanimo o God. Especially Lord sa among pagdaig ug pagsilbi kanimo Lord. Ayaw tuguti Lord nga magunong-magunona pa kami bilinhon o God. O whatever nga butang Lord nga angan ni offer kay angayan ka nga lagaran Lord, angayan ka silbihan ug wa gyud laing Dios nga angayan namo nga amo even among kinabuhi Lord nga dili bilinhon. Lord, kay bilinhon ka nga Dios o God. Munang salamat Ginoo, dalaygon ka. Let it be Lord nga kani nga kamatuoran o God. Lord nga among buhaton ang tanan para ikaw mahimaya Lord pinagi sa imong balang espiritu. In Jesus name we pray. Amen. Dawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga adunay gumangiti. Kanimo lamang kami mosampi. Ikaw ra Ginoo bisan unsa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmuna niining langit ug yuta. Ang bantugan Ginoo ikaw ra. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan. Walay lain na simbahon, kundi
tinuoran. Wala'y laing na simbahon, kundi ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Wala'y laing nga simbahon, kundi ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Oh, hallelujah, God. You're the way, the truth, and the life, oh Jesus. Salamat, Lord, sa imong kaayo, sa imong kaluoy, Ginoong Jesucristo. Jesus, your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierce your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. I will boast in your mercy, your goodness, oh Jesus. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack is still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Let us praise Jesus. Praise the King of all my sin. Took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. May you find rest in Jesus. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King of all my sin. Took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Hallelujah. We sing of your goodness, of your mercy, oh Jesus. For you are our joy of salvation, O God. We worship you, God. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. We praise you, God. Praise the King of all my sin. Took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing. I will sing. Praise the King of all my sin. Took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Oh, hallelujah. And He Himself, Jesus, bore our sins in His body on the cross,
die to sin and live to righteousness. For by His wounds you were healed. Hallelujah. We give you clap offering, O God. We praise you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Once again, mga kaigsunan, aduna ba kitay bagong nakaari sa simbahan? Please raise your hand. We welcome you, brother, sister, with the love of our Lord Jesus Christ. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Higugma ka na Jesus. Higugma ka ni Jesus. Higugma ka ni Jesus. Higugma. Gigugma, 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 gigugma ka ni Jesus. Hallelujah. Jesus loves you, brethren. Dili di ako umuwalihan na natay kamay nga announcement. So announcement di ay among gipahigayon pagbalik ang kaning men's Bible study among giauhag ang mga kalalakinan nga mo join diri. Meeting invite everyone to please join prayer meeting aron kita madasig ug aron kita matubo diha sa pag-ila ni Kristo. Amen. So nasa tay Bible study sa Ermita, sa Pasil, og praise God nga nanasa tay gi-open na Bible study dito sa Olango. Amen. So among kung namay mga kaila, please invite your friends, invite your families to please join sa kani nga mga Bible studies. And everyone, kuha mo'y mga lakaw every Saturday, we encourage you to please ari mo sa church to give tracts. Nasan may palugaw every Saturdays for the kids na dira sa Pasil na Fishport. So kung kuan mo sa Ginoo, so please ari mo sa simbahan. Praise God. Kung saan magikuhan sa Ginoo? Bitaw, madasig ko kung ganahan mo serve as a part of the body of Christ. Pwede mo manig Saturday, maglimpyo mo. Kana manghatag og tracts niya. By the way, natay bagong ministry, music ministry. Kung ganahan mo ma-learn how to play an instrument, pangitaan nyo si Tino. Nasing Leo, dulan yun. Sa kamo na magstorya kung ano sana, actually kibaw, ano sa nilang music ministry. Bagag init lagi, hini-aircon. Mao na, palihog na ko dagal tikpan, palihog na ko padagal sa tikpan. I-on na lang nato kay wag may niton kay taros ginoda. Praise the Lord. Mahuwat sa tanacha, wala. I send pass, so gilang. So, palihog ko kablis yung Bible, Ephesians chapter 4. And then, mo focus lang ta sa verse 29. So, ako ni gitay tulan, daotang mga pulong. So, di pa tamaman aning unwholesome words. Di ba? Daotang mga pulong. Kay, ganahan ko nga maduotan ni, kay kadaghanan na to, bagwa man kay tay conviction na nitong mga pinulungan nga dili Kristohanon. Wag ang old nature na to, itong daang pagkinabuhi, wag mao pa magyoy mailhan sa the way nga mo storyata. So, mana nga, Efeso 4, versikulo 29. So, mamarugta atong basahon, kadiyot, mamarugta atong basahon. Manigingon ni Pablo, kinahanglan walay sulting dautan nga manggula gikan sa inyong baba, kundili ka ng maayo lamang nga makapalig-on og angay sa higayon aron makahatag kini og kayuhan ngadto sa mga
naminaw. Magampo kita. Amahan na mo nga nasa langit, Ginoo, ikaw ang Dios nga gamhanan. O Lord, by your mercy alone, O God. Lord, we deserve wrath, we deserve mi sa imong kapungot, O God, ang ngayan mis kapungot, pero imo gyud gikaluy-an, Ginoo, God. Lord nga, pinaagi sa imong kaluoy, Lord, imo gyud giula imong bugtong anak nga mao si Kristo, O God. Busamhan, nag-ampo gayud ko. Nga kaniunta nga kamatuuro na, O God, Lord, nga ikaw ang ngayan simbahon, ang ngayan ka Ginoo, alagaron sa tibok ng kinabuhi, Lord. Lord, bukunsad yun tani sa mong kasing-kasing, di lang unahuna, Lord, ug ma-apply sa mong paglakaw, isip Kristohano naman. Muna nasayod ka, Lord, nga kami imo mong giluwas, din sulagma, kay imo naming gipili before the foundation of the world. Busamahan, nag-ampo gayud ko, nga ikaw magtandog sa matag kasing-kasing, among tukion karon Ginoo, God. Labi na, Lord, na kalabutan sa among panagsulti, Lord, mga pulong Ginoo Amahan. Muna naghangyo gayud ko, Lord, nga ikaw magbubo sa imong balang spirito, God, nga imo ming tagag pagpanabot. Lord, mga pahimangno or kaalam, God, nga Lord, nga di lang takutom mi sa maminaw, kundi amo yung lakon, Ginoo, God, nga kani nga kaalam, Ginoo. Busamahan, nag-ampo gayud ko, nga ikaw magatandog sa matag usa, Ginoo, God, nga imong ilang hikapoy lang matag kasing-kasing. Ako, Lord, diyahi ko, Lord, nga mutig pamaba, Lord, nga masibya lamang ang kamatuuran gayud, Ginoo, God. Dalaygon ka, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, actually, na ako'y PowerPoint, gamay, na ako'y PowerPoint, ako nagimuhag PowerPoint kay because daghan tagkuan. So, actually, when trust nag-apaabot according to sociologists, kani is a science ni nga mga sociologists, our tongues form an average of 16,000 words per day. Ang ato kunong dila is makastolti gyud og 16,000 ka pulong sa kadadlaw. So yunan mo na, 16,000. Sunod iphanan na ninyo every day. So, what matters most, however, dili man sa gidaghanon sa tong pulong nga atong gistorya, kundi unsa nga klase nga pulong nga atong gipili nga mugawa sa tong baba. Mao ginaagyon ang pinakalabing halang doon. Kay nga naman, sa kada pulong nga mugawa sa tong baba is mao gi makahatag og impact sa matag kalag or matag tao gayod. Amen? Mo na nga ato ang passage today nagpadayag gayud kung unsa gyud kagamhanan og impluwensya gayud ang pulong. Mao ning angay natong makatunan kay bisag unsa pa imong status, businessman ka, estudyante ka, trabahanti ka, dato ka, asa man ka nagpuyo, basta masultihan ka sa pulong nga unsa nga klaseng pulong, ma-affect gyud ka. May piktuhan gyud ka. Amen? Whatever, unsa pa mo nakabot si mong kinabuhi, ma-bright man ka, ma-educated man ka, basta na pulong nga imong madunggan, it will affect your life. Amen? That is why, karong hapuna, ako ning gitun-an yun nga mo focus ta, unsa gyud effect sa mga pulong nga dautan. Ug si kinsa man gyud ning mga tawhana nga naghimo aning or kanang musulti pag mga pulong nga dautan. Mao ni nga angay nung makatunan because isip simbahan. Dapat ma-learn gyud ta nga di lang giusab ato ang di lang kay ni si Kristo nang pagkamatay sa mga sala para dadon ta sa langit which is mao na but gipabilin ta para mga usab ta. Di lang sa tong bisyo, di lang sa tong mga gawi, apil na atong panagstorya. Amen. Dapat ato gining masabtan kay a lot of us bag ato na lang ibaliwala lang gyud kung unsay mo gawa sa tong baba. Maka nakapasakit ba ka, arugante ba ta, mapahitason ba ta, o labihis lang sa tanan, mga balikas nga wa dito, wa diri. May buong lang ta, may kay siya mo praise the Lord, human, sunod isulti niya, balikas. Di ba? So, mo na nga, usa ka butang, nga angay natong makatunan may tungod sa daotang pulong. Kinsa man gyud ni sila magsisultig daotang pulong. Ug unsa man gyud epekto ani sa dihang magsultig tag mga daotang pulong. Mao ni usa mga pangutana. So, naigisulti dinhi akong gi-quote dinhi. Most of man's sins are in his words by Thomas Manton. So, kadaghanan gyud kuno sala sa tao
is pinagi sa iyang pulong. Di ba? Amen? So, ano na yan? Most of a man's sins are in his word. Kay Thomas Manton, which is, di kita makasala sa tong pulong. Di ba? Kanunay. And another quote, words are like bullets. Once fired, we cannot take them back. Anonymous. Once ngayon masulti nimo, di na gini mo madakpan. Di ba? Labi na yung message mo, nig-send, ayay, di na ma-delete, di na maapas. Na-send na. Manganhangad ka, asa to dapit mo, ito kung dakpon. So, mo ni siya nga, we need to understand, ba siya bala, once nga mabubuto na, di na nimo madi, di na nimo mapugngan. That is why, as a believers, we need to be mindful sa mga words nga manggawas tong baba. Maka-edify ba? Maka-discourage ba? Kay, as a believer, dapat di nata ma-identify, ana. Kay we are followers of Christ, di ba? Christ-likeness. Kung makita na to, even Christ, wag yun siya mo gamit, even no kaila siya sa mga tao. Wag yun siya mo gamit itong mga kampulong. So, I have 3 points. Point 1, unsa man ning mga unwholesome words, mga daw tang pulong. Normal man ni sa mga unbelievers. Mo ni sila. Morning, ato makita in Romans 3:13 to 14. Kana lang, kay total depravity. So, in point 2, expression of the fools. So, manang Proverbs. So, fools, sinners, the same naman na. Kaya ang fools, kibaw kas kamatuuran, pero di mo buhaton. That is why, ang point 2 na to is believers o unbeliever, ang so dani. Di ba? In point 3, destructible to believers. What yun in Ben? Makaguba sa mga magtotoo. It guba the church. It destroy the church. Manang kadaghanan yun biyang away, nagsugod biya sa pulong. Ngano mag-away ang banag asawa? Tungod sa magyus gisulti or sa tone sa pulong, tone sa tingog. Di ba? So, gingnan lang siya pislat og ilang, wala na, di na managad. Di na hukaran. Di ba? So, mo na siya mga improper or insa pa mga pulong. So, that is why, mao ni nga, ganun kinahanglan min ako i-dig pag yun ang about sa unwholesome word. Because as a believer, we need to change. Dapat makita kay ang words ba, di ba ka mailhan unsa ka nga klase nga tao? The way you talk. Unsa mga pulong nga manggawas nimo. Di ba? Di ba yung nga, sige, simba-simba da, agto sa ilaha, sige pa sounds, praise and worship, kung wa po'y sound, magsinagitay po sila. Lain po'y mo kanta. Mani kuyaw kay sanan. Di ba? So, nga, we need to learn good. So, makita na to, ang kalibutan, nagkalain-lain nga pagsulti. But most sa kalibutan is i-allow yun ng mga bastos o way batasan nga panagsulti. Okay ba na nila? Di ba? Even nga, for the sake of free speech, na ako'y katungod, musulti ani. Kaya because of free speech. Di ba? Freedom of speech. Expression. So, manang freedom of kanang sa news, gani, kanang kuan. So, manang whereas si Jesus, nagtudlo yun na to, nga, ato yun i-take it seriously kung unsa gyud isulti na to. Manang, kaya nga mo give account biya tana. Manang gitudlong Jesus Christ sa Mateo. Ug ang atong pagsulti importante gayud kay ngano man diha madayag yun ang ngalan ay ang kasing-kasing sa tao. Kay because the abundance of the heart, the mouth speak. Diba? So, mailhanan nimo nga kung sige basag Bible, sige ampo. Kaya way manggawas na Ginoo ra gyud. Makabasa kag pamalika sa Bible. Ang pasinginan, sa Bible mo ko nabasahan basta. Na, yawan ta na. So kanang Bible. Di ba? And then kana nga imong pagstorya mapadayag yun na unsa gyud imong gitigom nga bahandi sa imong kasing-kasing. Mo na siya kung magtigom kag kalagot, kasuko, kanang kaligut-gut, mo gini manggawas gyud kung imo nang kuanon. Mo na kung kani nga rason atong pulong gyud, we need to understand mga tubang gyud tas Ginoo in the last days.
mo nang atog yung pamalandungan o atog yung hinayon o nga may tungod sa mga pulong nga atong gigamit. Mo nang we need to understand atog i-follow ang standard sa Ginoo. Dili ang standards kalibutan. Bisag di pa siya paminaw nga sala or bastos, basta importante as long nga dili biblical, di na makapahimaya sa Ginoo. Amen. Kadaghanan to, daghang kita expression. Tungod sa social media, daghang expression nga atong sudlon, di ba? So who are those people nga magsigig storya o manggawas ani mga daotang mga pulong? Point 1. Normal man ni sa mga dili magtuto. In Romans 3:13-14, gi-describe dinhi nganong normal ra sa mga unbelievers. Gingon na this truth is an open tomb, with their tongues they keep deceiving. The poison of us is under the lips, whose mouth is full of cursing. So akong basahon sa Cebuano ha. Ningon sa dinhi ang ilang tutunlan usa ka lubong nga binuksan, ang ilang dila gigamit sa panglimbong, ang kalala sa mga bitin na nasa ilalom sa ilang mga gabil, ang ilang baba puno sa mga panghimaraot ug sa mga pait nga pulong. So, kung ato ni tanaw ang tibok passage, from masuda sa context, we need to understand in this passage of Romans 3:9-19, atong makita yun ang pagkatinibok ang pagkamakasasala sa tao. Even yung buhok, imong kaspa, makasasala na, apil na sala, mabutang ikaspa ka. Bisag ka ng ingron. O nasayot ta, kaning verses 9-19, kibaw ka, di ni bag-o nga gisulti ni Paul, nga pidadaygan sa balang Espiritu, actually, gi-quote ni niya sa Old Testament. Kaya ang tao sa una sa Old Testament, o sa panahon ni Paul, o karon the same ragyapong problem. Why na-improve sa atong pagkamakasasala, yun? Why na-usab? But that's why it is written, verse 9. Di ba? So, di atong makita, so, atong makita ni, himuan ta ni og outline. Himuan ni outline. Number 1 is the charge. Unsa mang charge? Verse 9, look at verse 9. Unsa gisulti diha? Nga, kitang tanan na ilalom sa sala. Gipamatud-an nga ang tanang tawo, Hudiyo, Grigo, na ilalom sa sala. Mao na ang charge na to. Amen? Ikaduha, the indictment, verses 10-18. Indictment, it means guilty ka. Guilty ka ani. Wa jud ka ipsot. There are tulo ka butang nga atong guilty ta. Number 1, sa ato ang karakter kinayahan, verses 10-12. Unsa man, way nangitas Ginoo, way naghimog batarong bisan usa. Ikatulo, ay kaduha, conversation ang panagstorya mo ning 13-14. Kabanday mo? Og ikatulo is 15-17 ato ang batasan. Kung tanahan niyo mo niya, ang ilang mga tiil, abtik sa pagpaagas ug dugo, ang kalaglagan ug kalautan anaa sa ilang mga dalan ug sa dalan paingon sa kalinaw wala nila mahibalui. So conduct ug way sa atong life is puro gyud sala. But din is 13-14 is the way we talk is puro gyud mga dautan. And unsa man ang sulti in point 3, the verdict, verse 19. Nga unsa man, guilty tang tanan. So, it means, wa gyud tay ipsot, hukman gyud ta sa Dios. So, kanilang makita nato is gabi gyud ang kahimtang sa tao. Muna, kung magunahuna ka nga ikaw makaluwas ka o kalingon, di gyud ka kaluwas. Kay even atong panal pagsulti is naapektuhan. Atong batasan na atong kinayahan na apektuhan. Muna, basag di pa tayo train, mabitang dali kita ma-influence, basta about sala. Di na juga tagag-process o procedure, yung ano yung pagsala. Makadungog lang ka, kakita lang ka, mo-follow na ka. Amen? Di na kami himong say, procedure 1, procedure 2, because innate na nato. Muna, we need to understand, this is mo ni kahimtang sa tao. Apart from the gospel, wag itay paglaom. Apart from Christ, that's the reason that God sent His only Son because of our hopelessness. Di gyud ta kausap sa kalingon, di gyud ta kibaw. Kabantay mo sa verse 17, even ang dalan sa kalinaw, wala kita mahibalo.
Wata kibaw asa ang directions kaluwasan. Mao nang si Jesus sa atong gikanta nga I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa mahan o sa langit kundi gikan moagi nako. That is Jesus Christ. Dili siya literal nga hagdanan. So, mo ni nga usa sa kambutang nga ato makita dinhi, gisulti dinhi nga ang Ginoo nakita gyud sa atong kaugalingon. Kakita siya nga sa atong pagka makasasala. So, di gyud nato ma-gain gyud ang langit sa atong kaugalingon. That is why kanilang ang sunod gani kibaw mo sa 21 na dining good news. 21 to 31. Dinaa din ang maayong balita. Mo ni kaning akong gibasa nyo is total depravity, even bisan gamay makasasala gyud ta. Wa gyud maayo na to. It means total depravity, nibuk-an atong pagkatao makasasala gayud ta. Way maayo sa tao bisan gamay. Di na sa pasabot nga wa di ka kahimog maayo, in the eyes of God way maayo. Kaya atong motive gyud. So, ang ito man. So, that is why, karon atong itakol ang sala sa speech. Pagstorya, 13:14. Because, mauni nga problema, nga kadaghanan nato, nga di kay nato iusbon. Or di nato panambalingan. As believers, dapat atong yuning i-make an effort nga mausab atong the way we talk. Kaya kadaghanan atong pasangilan, atong silingan, nga ni manggugko, di ba, as believers, dili lang kana mo na ang problem, di lang kay atong action, ang problem, di lang kay atong pangunahuna o tinguha, ang problem also is atong pagsulti sa mga pulong nga mugawas. Mo ni describe yun ni sa mga dili magtuto nga wala ma-born again, which is kaliwat pa ni Adan, sa nakasala pa si Adan. Even in Psalm 5:9, dito gi-quote din ningon si David, there is nothing reliable at what they say, their inward part is destruction itself, their truth is an open grave, they flatter with their tongue. Look at, unsay description sa ato ang baba, sa atong speech, ato ang throat, tutunlan. Tutunlan na to is abli nga lubnganan. Ang ilang tutunan usa ka lubong nga binuksan. Listen to this. Kung mutanaw ka sa lubnganan, sa sud unsay makita nimo? Nindot kayo? Di ba? Baho, patay. So, makita nimo nga ingani ang di ba? Poetry man ni siya, mo tang gi-quote ni sa Psalm ni tanan. It's a picture. Nga kung unbeliever ka, the way we speak, the way yun is baho. Sobra pa ni bahos ba. Actually. Mana nga, even though gi-refer din is an organ, open voice, so listen to this, ganahan ba ka mutanaw sa abli nga lubnganan? Di ba mo na ang permanent condition? Kung mutanaw ka sa lubnganan, mausab pa ba na siya? Di, yun. Di ba puno ginag mga bukog? Di ba? Sa gawas winindot, gipintalan every November 1. Patangan pagpagkaon. Di ba? Ba siya patay. Patay jud ko na ato ang nasa sud atong tutunlan. Mo na nga, it's a figurative jud gamit ni Paul dinhi, which is a poetry. It pictures jud baho, stink, di ba? Luod. Ingana ang tratar sa Ginoo kanang foul words. Luod, baho. Kanang mga bastos nga pulong, mga malaway nga pulong, improper nga mga pulong, baho na sa Ginoo. Luod na sa Ginoo. Mao na as believer, di ba? Kung unbeliever bita, gabi bitang pamalikas, kada sulti nagi pamalikas. Sugod o katapusan, naagyo ng pamalikas. Sadyang na born again ka, di ba? Ludon na ka maminaw ingana, di na ka ma-enjoy. Bag di ka mahimutang, labi na kung nakay silingan, magsigig pamalikas, unsa pa na di mong tupa, di ba? Bag magpalayo ka. Kaya nga naman, kay muna is because ludon na kagsala. The same with this one, kaning lubnganan is an open grave. Masyag tomb gyud kuno nga makita nimo nga sa kung saan nimo tago, patay ra gyapon. Sa saan nimo tago, kay patay mo
kalubong nga lubnganan, mablihan na nagamay, di ba baho kayo? O di gid mawa. Ing ani ang pag-describe gyud sa ato ang unwholesome words sa atong baba. Amen? Actually, nakaadto kog minteryo. Ang kanindot karon good, even ang minteryo mahimo ng tourist spot. Di ba? Nindot ka ato ta minteryo, mag-standby ta. Anang nindot kay sanan kay nindot kay grass, nindot kayo ana ba? Di ba? Nakaadto ko Golden Haven bago pa to. Bago pa mga Christian. Nindot kay Golden Haven, nindot kay na concept manggod, na Chinese, na Italian, na iba pang mga drug lord, di ba tayo? Nailay concept ang kanang river, kanang yun ba? Even ang tanom kanang mahal kuno kay tanan, mga ito ka to. Mahal man kuno kayo. Pero nindot kay sa ang nitsod ako kay tanan, pero ang sud lubong ra bukog ra di ay. Ang iyang nitso mas nindot pa sumbay kay Derkon. Mo ni siya nga halangdon kay sa gawas pabukog di ay. That is why as believer, nindot kay katatanan sa gawas, datag Bible, praise the Lord ta. But the way we speak, huwag yapon musog. Huwag yapon natong isulti. So mo nang we need to understand, angay gyud natong klaruhon gyud nga ang normal nga people, this is how they speak. Normal nga people, normal nga mga normal to unbelievers is normal gyud na mga daotang pulong. Sa mga dili magtuto. Kalang wala pa ma-born again. That is why as believer, kung born again na ka, dapat din na ni normal nimo. Yes, na may uban na to nag-struggle. I hope nga mawawa, magkagamay, magkales, hantod, magkawa, gina siya. Amen? Kung makasa magita sa hunahuna na lang og sa tunguha. Kaya pwede magapunta. Mamalika sa hunahuna. At yun, abantay ka lang. Di ba? Anak ta mo kuan. So manang careful. Verse 14. In verse 14, yana siya dia. Ang ilang baba puno sa mga panghimaraot ug sa mga pait nga pulong, which is cursing. Tunglo, panghimaraot. Iba mo na ay ang Greek mythology na sila'y Diyos sa panghimaraot. Yung Greek mythology. Gipanganlan sila Ara, goddesses. Ara. Langan lini yung anak ko Ara. It's a goddess of destruction and revenge. Mo na siya cursing. So, ang pagtunglusad, panghimaraot is ganahan ka nga, dapat nagibati, mahitabo niya. Matay pa lang ka. Naoni mo, ligsan pa lang ka. Mo ni cursing. Yes, ni uban to. Amtam sulti po, nas tunguna. Mo ni normal, di ba? Di ba? Honestly, kung yung unbeliever bita, di ba? Mamamanta na. Magawas gyud. Tanan yung pamalikas, tanan yun, atog yung kanon. Muna nga, we need to understand, magbantay yun taning mga pulunga, kaya as believer, dapat din na ni normal ni mo. Yan, we need to understand, kaning pagtunglo, di lang kay tawag kaning nga, para natong tunglohon, pagsumpa ba? But it means kaning paggamit sa pulong nga kaulgalingon, nga kunuhay, ragnakay gahom nga may tabo. Isumpa na nako siya nga, kana siya nga di siya madato or kana magpobre na siya. As unbeliever, listen to this, nagpuyo tas makasasala, mahitabo gyud na kay nganon bisag ikaw gako ang demonyo mo sakay na. Ning no nagamhanan gyud siya, nigsumpa niya mahitabo gyud. Possible gyud na. Kinaka makasasala man ta, yan ay minions diha si kuan, Satanas, musakay na kung ikaw wa sa gay Ginoo, nya wasan mo interview ng Ginoo nimo, mahitabo gyud na. Given na gyud. Kay bisag wa ka gisumpa, mahitabo bitaw gyapon. Grace wa gyud ni tanan. Mo ni nga angay ito masabtan nga ang kaning pag-curse o bitter kaning panghimaraot o kaning pait nga pulong, kabantay mong pait nga pulong nga it means iya yung ipanaot tanan nga kasakit para lang ikaw para siya masatisfy sa iyang kapungot. Mao ni atong old nature. So nganong sa may cause nganong normal man ni nga mga bati nga mga bastos or
or sala nga mga pinulungan sa mga dili magtotoo. In Matthew 12:34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So Jesus said, di ba? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. So kung puno gay mong heart, mugawas gina siyang baba. Amen? Di ka kapugungan na. Muna, kung unsa may mong isulti, mugawas gina, gikan na si mong kasing-kasing. Matthew 12:34. Di ba? Kung puno kay mong kasing-kasing, mabita, nakasulti kaya na kay mo na si mong kasing-kasing. Di, binuang ro to. Binu. Di ba? In Matthew 15:18, Jesus said, but the things that proceed out of the mouth came from the heart, that and those defile the man. So, ang mga butang kuno mugawas sa imong baba, mo'y makagikan na sa imong kasing-kasing, mao na makapahugaw o mo'y makapasala sa tao. So, list of sin ang sumpay ni gingon ni Jesus Christ, sexual immorality, kaning impurity, nana dinhi, mo'y makapahugaw sa tao. In Mark 7:20, and he was saying that which proceeds out of the mouth, that is what defiles the man. So the same ba ni nga kwan. So lato pagasulti, kung unsay gyud ay gi-treasure sa imong heart, mugawas gyud sa imong baba. Kung nagbahandi ka kaning imong yung gigam pagayos mong kasing-kasing, mong kasuko, kapait tanan mo gawas ginas baba. Og normal ra gyud ani mo. Mo na siya nga magbantay gyud ta. We praise the Lord every Sunday here. Panigabot sa balay, lahi na matong i-praise. Lahi naman atong kantahon. Mana in Luke 6:45, the good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good, and the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil, for his mouth speaks from the abundance of his heart. So, ato makita niya ang contrast. Good and evil. Di ba? Contrast kes nanan. Pero, unsay common cause nila? Heart gyapon. Di ba? Heart issue. So, what's determined sa atong baba nganong mugawas ang mga malaway nga pinulungan? Ang issue is heart. Dili siya, ikaw manggod nawa nakapamalikas nung kunimo, sunod ng kunimo. Di ba? Manukmod pa ta. Ikaw, manggod, gisapot ko, awanon, nakasa na nung ko. Mamasangi na nun ta. Di ba? So, ato ni makita sa chapter, ay nag-point 3 na to. Kaya nga naman, wa ba'y lahi makakontrol sa itong dila, kita rabiya, ang pasingilan mong laing tao, mag-imo nang gibutang yung dila, si mong dila. Di ba? So, mani nga, there are two, but contrasted, and then either good and evil. Ang issue is heart. Listen to this. Our heart is the wellspring of life. Manang Proverbs 4:23. Kanang tabay siya sa atong kinabuhi. Manang tubod, wellspring of life. Manang guard your heart. Proverbs 4:23, because it is the wellspring of life. Di ba ang Ginoo mutanaw sa heart, dili sa imong gibuhat. Mutanaw sa imong heart, dili sa unsa imong kanang gisulti. Kaya even politician, may kay mustoryag maayo. Pulahi og motibo. Amen? Muna as believer, we need to understand our heart is the greatest important good sa Ginoo. Muna nga, evil heart cannot produce good, unsa man, godly or righteous words. Evil man, di ba? Kung unsa ang evil nga heart, it brings up evil. But we are not kind of people. You are born again. Inamin tupad, you are born again. Di ba? You are in the Lord. So, atong speech, simot gyud na kung unsa gyud siya, baho ba siya, patay ba gyud siya gikan sa suit? Di ba? Nos ama na itong bawan, especially kaning mga hugaw nga mga jokes. Nasa drama, labi ni kaning stand-up comedian, itong wala sige tagkatawa na may stand-up comedian wholesome. Pero nasa kaning mga uban nga maggamit ng mga binastos, mga insulto, katawan ra gyapon nato.
makapanghimaraot na usa ka tawo, iput down na usa ka tawo, yan mo ni mga hugaw nga mga jokes. Bisag mo gawas na ang mga foul language, lipay gyapon ta. Hudyaka lang gyapon ta. Muna nga, we need to understand, kung pamantayan yun nato, sa atong sigig pa nagstorya, kabantay mong sigig storya, asa yun pa doon kanuna yung storya. Di ba, maabot kita sa hugaw nga storya. Kawag yung ilabot ang Ginoo. Di ba, maunsang hugaw? Maabot ang storya, abot sa tai. God, sorry sa word. Kaya nga naman, that's how dirty we are. Whatever is, maugi mating, kaya nga naman, atong hugaw, atong unahuna, atong kasing hugaw man, maabot kita storya. Di ba, maabot na yung guman, maabot na puntaan ni Ron. So, normal na kay stanan. Kaya nga naman, hugaw pa man kasing-kasing. So, that is why it reflects good sa atong dunot diya insight sa atong kasing-kasing. Sa diyang unbeliever ta. Nganong ganahan kitag mga hugaw nga panagsulti, para ng entertainment, mga double meaning, because hugaw man ta. Muna ang unbelievers. Kabantay mo sa mga batanon ron, ay mga bata ron, ganahan na kay trash talk. Di ba? Makiglalis no. Kanang trash talk na gikuan kay ngano man because of our heart is rotting corpse. Kita nimo nga may katawat ta sa nga trash talk ivindag ko kay mas maay pa siya, but remember dishonoring na. Muna kay kita as believer naman tay bagong heart. Amen? Ang i-picture di ba normal to unbelievers? Muna nga, if you receive Christ as Lord and Savior sa imong life, yan nadawat nimo ang kaluwasan, your heart will transform. Yes, naapaman na, but di gyud na magpabilin diya. Kaya nga naman, kay through Christ by faith, nag-declare kang righteous. So imong living sad righteous. Imong the way you say is mga righteous na nga mga pulong. Munang somewhere na other mo, may evaluate or may examine na kasi mong pulong nga, sakto ba ni siya nga word, sakto ba ni nga, proper ba ni nga words akong pagsulti. Even ako inig-storya na ako, mag-practice ko unsa nga pulong ako ang isulti. Even sa message, sakto ba ni? Kanang proper ba ni? Di ba? Kay tungod ni Kristo, kung ikaw na nakay relasyon, magpuyo jud ka o mustorya jud ka nga matarong. Kay mao ni ang kabubuton sa Dios ug mao sa ang gahom sa balang espiritu. Ang pangutana, kumusta man ka sa imong panagsulti o panagstorya? Kung mag-away mo si mong bana o sa imong asawa, watoy manglabay, watoy manglupad nga plato, kutsara o baso, pero grabe nga pulong nga may manglupad na. Di ba? Ikaw ginikanan isip anak. Giunsa man ang pag-respect imong ginikanan o ikaw amahan o inahan, giunsa man pagsulti imong anak pagtudlo. Manang kumusta man ta? Kumusta man imong pagstorya karong adlaw pag mata nimo? Usa kay unang nigawas imong baba ka. Bagulbol? Pagmu? Tung naging simana, pamlandungin taon nato. Kaya magbalik-balik ko na. Wala ko hinumdum basto. Iyam po, kung born again ka. Lord, panumdumit ako sa kong pulong, Lord, nga di mausbain taon. Di ba? Muna nga, kinanglan jud ka mo ampo. Og mingon, Lord, bantayi gyud akong mga pulong. Guard my mouth. Og bantayi gyud ang pultahan sa akong baba. Kay diha gyud ko makasula. Kay because we need to understand, even a godly talk, a proper word, is makapahimaya na sa Ginoo kay mao na yang kabubuton. Amen? So, that is why normal ni sa unbeliever. If you are not an unbeliever, dapat din na normal nimo. So, point 2. Who are those who speak unwholesome words? Expressions of the fools. So, sabi niya, buwang-buwang. Diba? Which is sa Proverbs. So, ang Proverbs is, sama sa yun ganina, it's a right of Solomon, the king of Israel. So, ang audience sa Proverbs, wise, fools, and naive, or ignorant. Fools and sinners, the same. Yes,
Nay sinners nga unbelievers, pero even of unbelievers na kibaw ta si sakto, pero bubuhat gyapon ta. Amen? Pero naapoy believers sa kibaw ni sakto, di gyapon mubuhat gyapon kay ngano mo ni buang-buang. Magbuang panas nga na mag-service na prinsdan. Kaya kana sila is naman gid sila problems lang brain. Pero ikaw as believer, unya mahimo kag expressions aning mga malaway, mas buang pa ka. Kaya wa nimo gi-apply ang truth. Amen? Mo ni angay na to makapamalandong nanong ka. So the book of Proverbs is mani nga kinahanglan angay na to masabtan ini even wickedness or sinners. So kadagana na to is magpadayon gyapon ta og express sa atong sayop kay atong manggod ni rason expression na manggod ni. Amen? So when we say expression, it means di man ni siya sayop expression na manggod ni. Atong i-equate manggod bisag sayop expression. It means di man ni maong pasabot kay expression naman. Amen? So somewhere na other, kita mo himo ana or mo equate ana nga pulo nga dili sala or bad kay because it is an expressions. Muna magbantay gyud ta sa atong expressions. Especially dapat di ka ma-identify na. Natay mga expression nga sa kalibutanon nya imong mada as believer. Kung sige dag-expressan na yang kalibutan sulti na unsa may kaliinan nimo. Even dili pa na unwholesome word, di na siya kanang bastos or improper, pero sa imong sige express na, the same bagyapo di mo Ginoo. Amen? So, mo na nga, we need to understand, magbantay gitaan ng expression. Kay, kadaganan to, kita mo justify, may equivalent of a joke, or I don't mean it. Expression naman, I don't mean it. Mingon tana. Remember, as believers, we are careful good how the words nga mogawas tong baba. Mani in our words, not just only our deeds matters to God. Listen to this. Atong pulong, di lang kay atong buhat, may importante sa Ginoo, even atong pulong mogawas sa baba. Kay pinagis tong pagstorya, diha mailhan kang kinsa kang anak. Amen? Anak baka ni Satan or sa Ginoo. Muna nga angay ito masabtan. Proverbs 10:18, the one who conceals hatred has lying lips, and whoever utters slander is a fool. So, kanang mutago o kasuko, mo na naibakakon nga dila or baba. Kanang mutago o kasako. O kana ko nung musulti o pagpanaot is buang-buang. Utter mo speech, di ba? So, listen to this. Moni, ang unwholesome words, dili kay bastos ug malaway, even pamakak. Apil na sa mga daotang pulong. So, labi na, sige kag pamakak, na expression nimo di na ka mabother. Kada tubag na nimo puro bakak, di na ka makondikto. Kay because na expression naman nimong bakak. Kuyawa sa doon, no? Yung mingon tag believer ta. Listen to this. Even kaning baka is mao ni makabit-bit na to sa imperno. So slander means bad and evil report or deformation. Pagpanaot, mo ni slander. Mo na nga, ang lying na use na mag-expression, di na ka mo give a thought. Even gikonbikto ka sa balang espiritu, kibaw kang sala, pero di ka maginunsul. Kaya nga naman, kanunay ni mo na ayos naman ka nga magsigikag pamakak. Amen? Rather, the one who conceal hatred. Bisag na kay kasuko, o nasilo ka, di dalan jud ka musulti. Sa imong nahuna, gipatay na nimo. So, mana Proverbs 20:19, whoever goes about slandering reveals secret, therefore do not associate with a simple babbler. The word simple babbler, gossip, mo na ilang translation na. So, kung kinsa tong mugudagan pagpanaot, kanang mapadayag sa sekreto, mo sa ayaw pakikuyog na kay mga chismosog, chismosa na. Mo nating Olympic maron. Kung apil pang chismis sa Olympic, daog ta. Dagang kay Marites. Split-sikan lang, abot na spikas baryo ang naitabos din sa baryo. Di ba? So,
Mana nga, slandering or gossip, actually, synonym ra ni, pagpanaot o gossip, pangchismis, expression ni sa foolish. Kaya we need to understand, kibaw mo kita sala, na pumingon ta, I don't care ba sa as long nagpagawas ko, nagsulti ko. Especially as believer, magbantay kita ni. Nga kaning gossip. Proverbs 10:19, when words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains sleep is prudent. Mana kung sige kag tabi, sige kag istorya, nagyo ng sala. Di ba? Pero kinsa tong maminaw lang, mo ni wise. Especially sa tong age karon, naganahan kita magsigig istorya. Di ba? Nga kuan. Mana ang prudent din is a wise, synonym or antonym are opposite to a fool. So, which mean a foolish is talkative. Is talk a lot. Pero wala siya kabantay, nakasala na siya. Kabantay man ang talkative. Hindi ka patubagon, matubag ka. Hala, sige po sa istorya. Tubag siya ka. Di, sa pawan juga, kay siya yung istorya. So, mo na siya. Huwag yun ay, di yun ma-absent ang salaan na. Naagid. So, Proverbs, I know, daghan pa ning Proverbs ha, pero kanila ako nagipili lang yun. Proverbs 10:31, the mouth of the righteous brings forth wisdom, but the perverse tongue will be cut off. So, ang baba kunos matarong, maghatag yung kaalam. Pero, ang, saan yung perverse? Contrary. Perverse is opposite direction. Mo ni sakto, nga isulti, musulti, bubuhat, musulti, gisag sayop. Opposite ba? Or either, mauning truth, mamakak gid siya. Amen? So, mo ni siya nga, ang ito nga, mailan yun kay, nga naman, kani nga, perverse-tang, kabantay mo, putlon kuno. Sige pa magpamagak. Putlon yung dila. Will be cut off. So, iyang i-reverse, unsay sakto nga moral, nga spiritual, iyang kuha ng opposite. Muning perverse tongue. So, that is why, ato makita nini, nga imbes, mo taning truth, mustake side siya sa lie. Muning mga fools. Musugot tag sa madi as believer, that is why as believer, magbantay gyud ta kay somewhere na di ta kabantay nga, ni stake side ta sa bakat. Amen? Wa na ta sa truth. Kay nga naman, kay ang kaalam, mo transform gyud sa atong panagsulti. Mo-transform, mausab yun itong pinulungan. Especially nga na kay thoughtful words sa matag usa. Kibaw ba mo nga, nay pangan nga, sungod maning sakit nga halitosis. Mo na baba. Halitosis is a condition of chronic bad breath. Mo ni siyang halitosis. It means nga, sa gunsaog tambal, bahog siya baba. Mo ni nga, kadaghanan sa mga tao, mupalayo niya, o di siya ka-put off ani. But mo ni ang describe ni Paul sa unwholesome words ni. Nga, mas baho pa sa baba kung nakay mga pinulungan nga, dili maayo. Mga malaw ay nga pulong. Stinking. Kaya nga naman, muhatod na ni mo sa imperno. So, mo ni ang practice good kanunay sa usa ka tawo nga wala pa ma-born again. Or, giilad ba niyang kaugalingon. Sama ra ka nga kaning nga tawhana nagpuyo sa imbornal. Kabantay mo nagpuyo sa imbornal, naana nagbaho. Mo na humot niya. Kung makahinon kasimot na siya perfume or daw ni, bahuan na siya. So, yung ani sa ang foolish talk expression. Di nakaka-identify na nun unsay sakto. Mas ganahan na kag mga sayop nga pinulungan. Mo nang kahinungno lang ko sa high school, na may pangan-pangan. Kaning, ay, nami, lain-lain pangan ba kanang, ako iro man ko, na iring, na ilaga, na kabayo, sa pangani, na bahugnaong, na si bahugbaba. Nya maluin ito niya, kay maubo mo, insulto, masakit, biyanin ko.
So, money nga, we need to understand nga, sa Proverbs good is, gi-contrast good kanunay ang foolish o ang wise. It means, gikuha yung different ba? Munang but. So, but the theme sa Book of Proverbs, sa masong ibasa ng Proverbs 1-7, the fear of Yahweh is the beginning of knowledge. Ignorant fools despise wisdom and discipline. Muna nga dapat, papamahimot ang wise, nagyud tay reverential fear sa Ginoo. Reverential fear nga hadlok ta mo sala. Kung hadlok ta mo sala sa Ginoo, mo nang ganahan ta makaila sa Dios. Amen? Mao gyud atong iapason, mao gyud tong tun-an. Kay kung di ta magsigig ba sa Bible, di gyud mausab atong language, di gyud mausab atong unsay mo gawas tong ba. Mo nang angay gyud natong bantayan gyud as Christian. Mo na ang Proverbs actually nagtudlo gyud nato sa pamaagi sa pagsulti. Daghan kay sa Proverbs gyud kaning panultihon. Kay kadaghanan man gud nato as Christian, di nato i-prioritize ato ang godly talk. Gamay ra kay ta nga tawag ni maka convict ani nga unsaon pagstorya. Actually, mao gini akong gi-pray o giampo gyud nga ma-improve akong the way I talk, especially talking to people. Especially writing kanang di man siya improper but kanang gentle, humble nga wording the way sa pag-deliver. Mo ni usa ka butang gyud nga kuan. So, di na to itagag priority because we should be careful nga atong sundon ang expression sa kalibutan. Kaya kadaghanan na to, dali ra kay ta may influence sa expression sa kalibutan. Di na ta mangutana unsaon na kundi follow through ra gyapon na. Yes, di man na siya filthy language or foul words, but kung naay makadungog nimo, mailhan pa ba kang Christians? Amen? Kay if you talk is like the world talk, di na jud ka mailhan. Mo na nga, we need to prioritize our talk. So question, kumusta man sa ato ang expression na to as believer? Buang-buang babagya punta? Or mingo mata, praise the Lord! Amen. Di ba? Even atong yes, mahimo ng amen. Kay because, kay mo na normal na nato. Di ba? So, I hope nga, thank you Lord, hallelujah, ano lang, di ba? Dapat mao na tong expression. So, maybe it's time to examine your heart. Yes, naiuban na to nga, wata makibaw na expression lang nato, pero atong pamalandungan, din kanigikan, no? Amen? Unsa ka akong nadunggan permi, din kanigikan. Kay because, as a believer, dapat atong ma-express good ang love of God with a grateful heart. Diba? Thankfulness. Diba? Let the word of Christ dwell in you richly. Manang Colossians 3:16. So, and the last effect is, mo na itong bantayan yun. Nga we should be careful. Nga magbantay yun ta. Point 3 is destructible to believers. Makaguba sa mga magtutuo or makaguba sa simbahan. So, I want you to go in James. Santiago. James 3. In James 3, di na ito makita nga nagtudlo si Santiago mahitungod sa dila, tongue. Diba? But ato makita din sa James 3, even though ang context niya about teachers. So even in the early church, kani si Santiago, mo ni ang pinaka-first nga iyang gida nga simbahan sa New Testament, sa Hudiyo. Morning first church. That is why ang first church good is mga Hudiyo. Wapatay labot Gentiles. Kung basahan mo Book of Acts, mauni silang simbahana. That is why in Acts 15, mabasahan mo nga council nila, even si James, mao ilang elder. May senior pastor ni Peter o ni John or even ni Paul. Siya ginihata og last words iyang gipada si Silas padong sa Antioch o bagiubanan nila ni Paul o ni Barnabas. Sababat ta pamatuod nga kani si Silas mo represent nga gikan is council gisugo sa elder sa council. Unsay rason nato nagmeeting la because there's a problem. Mo na importante maghimo sa tag council. Di ba? So,
Si James is iyag yung gi-warn sa mga believers nga magbantay gyud kung giunsa paggamit ang gila. So mana nga kay because as a teacher onya di ka kibaw mo pataka lang kag teach, you have a greater judgment sa Ginoo. Listen to this, especially kana nag-Bible study, nag-facilitate, mo na magbantay gyud ta sa atong panagsulti. Kay because, kay nga naman, ika nagsulti kag, nagstudlo ka sa pulong Ginoo, pero the way you use the words, kung wa sa ka nagtudlos Ginoo, manggawas ang mga bati nga mga pulong, mo nang mas dako kag judgment. Mo nang strict, greater judgment biyang pagtudlo. Mo na ayaw nyo ibaliwala ang pagtudlo. Dapat magtuon jud ka, dapat imo ginang iampo. Kay mas unahon taghukman sa Ginoo kung ikaw mo tudlo sa pulong sa Dios. So, mo ni ang context din. But, even though mo ni context, but we can use also sa atong relasyon sa matag usa. Isip simbuhan. Nga magbantay gyud ta nga mo control sa atong dila because ang pulong is powerful. It destroys the church. Mao ni ang kadaghanang division gyud sa simbahan is unsa man? Istorya gikan. Kaya nga naman, dili i-confront. Kakita ka nakasala, human, uy, atong i-pray, agig prayer meeting, atong i-pray si Kuan, kay mao niyang gibuhat. Wa pa gani mo badlunga, imo nang gipapray. Mao ni rules number 1. Tudloan mo, Matthew 18, kung ikay nakakita sala, sultihi ditso, ayaw sa ipapray. Wa pa gay badlungan nimo. Ya kung ikaw pod nga ingnan ka uy atong i-pray, stop pisa. Pangutana ko imo nang sultihan, imo na tong gibadlong. Kung wala pa ayaw dawata. Mo nang number 1, di ba? Matthew 18:15. If your brother or sister sin against you or commit sin, go to him privately and tell him about his sin. Kung di siya maminaw nimo, pagdaog 2 to 3 witnesses, ay pud datadang congregation. 2 to 3 witnesses ra. Para to affirm lang nga siya nakasala, sakto ka. Nga witness ka. Nga sakto, biblical na yung kuhan. So, kung di ka pong patuo, mo nang dadun sa simbahan. Ha? Mauna siya ang pamagi. Kay karon sa simbahan, ang bagong gossip ron, pamagi, si agig prayer meeting. Pastor, ako ipapray. Human, wapo niya masultihi. Si Kuan ba ka nang kitaan ako ni Sudo ditong lungagaw? Yan, liko. I-confront sa pangutan asa. Basin dahi ka nang naruto siya gipangita dito. O na siya gisunod nga manok. Abot pa doon. Ya, ipapray din na to. Muna nga, as believers, mo learn kita about ani. Kaya may mo maning gossip good. Before nga musulti ta sa uban. Amen? Kaya nyo ganang buhaton, disiplinahon na mo. Kaya this is remember, pareha pa ta makasala. Muna nga, we need to love our brother. So, muna nitudlo si James nag-offer a few illustration to demonstrate the tongue power to verse 3. Ningon siya, the bit in a horse's mouth. Maning first illustration. In verse 3, ningon sa Santiago, kung atong tauran og mga bukado, ang mga basba sa mga kabayo, aron sila mutuman kanato, mahimo nato ang pagpalisuliso sa ilang tibok lawas. So, makita mo kabayo din eh. Diba? Asa man gibutang ilang ruidahan, diba? Naman din para makontrol limo sila. Kung asa sila padung. So, mausa na atong dila. Dapat butangan ito, kuhan po, higot, para makontrol. Lakto ba kasulti ba nga, gamay na limong tandog sa kabayo, muliko na siya. Muna illustration, so si James, nanaday kabayo sa una. So, yung ipakita din nga, makita ni mo nga, kung ang kabayo, butangan ni mo, bits of its mouths, di ba mo obey da yun, simple ba kayo? O sa atong pagbitad sa kabayo, tibok lawas niya, musunod yun da yun. The same with atong dila. Kung atong kontrolon tong dila, ang tibok lawas, musunod sa ta. Di ba? So, mani, ikaduha, verse 4, rather on the ship, tanawa usab ang mga sakayan, bisan tuod sila dagko kayo gipadpad sa kusog nga mga hangin gigiyahan sa usa ka gamay kayong timon ngadto sa bisan diin sumala sa pagbuot sa
timonel. So makita mo nga brother kanang luyo sa sakayan, di ba? Gamay ra kay na. Pero mo ni gada nga muliko sa barko. Putibok lawas gig-illustrate ni James nga ing ana kakusgan ang dila. Laktod pagasulti. Mao gyud mo control, dako gyud siya effect. Dako gyud siya og tawag ni impact sa simbahan once din nimo kontrolon. Tulo, a spark of fire in verse 5 to 6. 5 ningon siya dinhi nga busa ang dila usab-usa ka gamayng bahin sa lawas og nagpasigarbo sa mga dagkong butang unsa kadako sa lasang nga masunog sa usa ka gagmayng kalayo. So lakto ba kayo? It means gamay siya tuod pero dako kayong damage. Kabantay mo ng forest, wa man tumasay sa US or sa kanang western nga init kayo. Gamay rang kayo mo nay mukabat nagpila ka months nga kayo. Di na siya mabangbang. You see how powerful our tongue is? Mo ni siya nga kuan. So verse 6. The tongue is my mouth. Ato ning klarohon. Ang akong dila nasa akong baba. It means, ingon si Paul dinhi, ay si Santiago dinhi, nga, ug ang dila usa ka kalayo sa mga bahin sa atong lawas. Ang dila may usa ka kalibutan sa pagkadautan nga naghugaw sa tibok lawas ug nagduslit sa tibok kinayahan ug duslitan ug kalayo sa imperno. It means, imuha ng responsibilidad kay imuha ng dila. Magbantay yun ka. Kaya kanang dila mo ni makapaduslit mo nga dadbit-biton ka sa impyerno. Amen? Kabantay mo sa effect. So even dila lang, kumusulti sa context teaching, even akong dila, akong gamiton sa mga false teaching, may impyerno tantanan. Manang gamay ra kay ning dila. Dayon, verse 7 and 8, no human can tame the tongue. Lakto pagkasulti, white tao, nga iyag yung matame ang iyang dila. Kay verse 7 and 8, look at, unsa may effect. Kaya ang tanang matang sa mga mananap o mga langgam, sa mga nakamang o sa mga mananap sa dagat, mapaanad o gipaanad sa tao, apan walay tao nga makapahimo pag-anad sa dila, usa ka dautan nga naghigwaos, puno sa hilo nga makamatay. Tanang mananap, imong matim, imong matudluan, matakom nimong mananap. Di ba? Way mananap nga chismosa. Way mananap nga chismoso. Amen? Way mananap nga, tawagan ni babaon. Kung nga, lagi ko nagkawiro, tulak ko, mahilom ginako. Di ba? Ako mabadlong. Pero tao, di gini mo makontrol. Kaya nga naman, powerful kaya to ang dila. Di ba? So, mabutang itong nag-skwila pa ta. Hilom, ay, kanang hilo mo. Di mo hilong. Saba mo, hilong noon. Di ba? So, it is your responsibility. Unsa mga pulong manggawas yung baba, kaya mo'y manubag anas Ginoo. Ko pastor, wa mo nagsulti. Pero sa mga nahon nagkasing-kasing, gisulti magyapon kan, mao magyapon. Mo na manubag yapon ka. Especially sa mga language tunglo, pamakak, pagpanaot, pagpahirmaraot, magbantay gyud ta na. Mo nang ningon si Santiago nini magbantay gyud ta. Nagipakita niyo nga picture. So, unsa na nga prutas? Apple. Pero, kita mo ng babaw, it's stalk. But, sabi sa'yo ng stalk. Kanang stalk is mo na siya, unsa? Pungango. Pungango. Kanang pungango, di ba? Pungango siya, pero nakaproduce siya beautiful kay nga fruits. Amen? So, mo ni siya nga, kanang nga pungango, kung tanaw na nimo, wa na siya ingon nga, putol na siya dahil, nakasumpay yun na siya. Di ba? Asa man, sa branches, sa vine, o ikalaba sa roots. O di yun na mo bloom as flower, nga nindot kayo, di ba, buwak mo na, dayon, bunga dayon.
Di gyud na siya mo boom as flower, nya mahimong nindot kay nga flower o bunga kung di gyud na i-cultivate ang roots. Amen? So mo sini nato. Di gyud na manggawas sa atong nindot nga pulong nga dila kung di nato i-cultivate ang heart sa pulong sa Dios. Kung wa kay basa-basa, wa kay communion or meditate sa word of God, ay mong dila di gyud na mausab. Di gyud na makontrol nato. Kay only the Holy Spirit and the Word of God may mo control sa tong dila. Mo nang bisag ikaw gako di ta ka-tame sa tong dila nga mugawas nag unsang mga pulunga. Pero kung ikaw ako mo submit sa pamaagis Ginoo nga imog yung ipamalandong ang pulong sa Ginoo, mao gina ang dako kang impact sa ato ang kinabuhi. Diha gyud mausab ang atong kasing-kasing the way we talk because ang atong pag-istorya diha madayag manggod kung unsay kondisyon sa atong kasing-kasing. Diyos nun ba o yawanon or kalibutanon o buang-buang nga kasing-kasing because as believer we need to understand nga kita mismo di ta ka-control but pinaagi sa atong pagtuo makontrol nas balang espiritu. Pagtuo nga na'y pagtuon sa pulong sa Ginoo, di ba? Pagtuo nga way basa-basa. You need to meditate the Word of God. Kaya in James 1:26, basa ha, James 1:26. Iningon na, kung adunay naguruna nga siya matinuuhon, apan wala magpugong sa iyang dila, hinuon ng limbong siyang kaugalingong, kasing-kasing ang iyang tinuoan kawang. Laktod pagkasulti, kung ingon kag Christian, pero the way you speak, the way you talk, malaway gapong mga pulong, mga dili makapabuild up, gossip, lying, makadestroy gapon, giilad man nimo mong kaugalingon. Laktod pagasulti. Mo nang we need to understand nga angay na tong sabton, but the good news lang gyud nato is because of Christ we can do all things. Amen. Mo ni nga that is why the gospel mo ta na ang makahatag na tug dasig nga giusab na ta, gihimo man ta even though we're perfect, but God declare us righteous. Mo na ang mga pulong nga manggawas tong baba is alang lamang sa kahimayaan sa Ginoo. Kay ni-work naman ang pulong sa tong kasing-kasing. Mo nang si Jesus Christ makaingon ta, I can do everything through Him who strengthens me. Amen? That is why atong dila is gamhanan kay tanan. Mo nang Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Mo ni application. Look at James 3:9-12. Mo ni application din sa atong dila. Pinaagi sa dila gidayig nato ang Ginoo gamahan ug pinaagi niini gitunglo nato ang mga tawo nga binuhat sumala sa dagway sa Dios. Mo na mga malaway, mga tinunglo. Di ba? Gikan sa maorang usa ka baba nanggula ang pagdaig o pagpanunglo. Maigsuon ko kining butang nga dili angay buhaton. Lago as believer di na may tabo. Mo ni ang warning ni James kasi iyang simbahan dito sa Jerusalem mao ni nahitabo. Mo na as believers dapat gyud mahitabo sa usa ka magtotoo. Nga mudaig sa Ginoo at the same time mutunglo, mudaig sa Ginoo at the same time mamakak, mudaig sa Ginoo at the same time manaot, mudaig sa Ginoo at the same time mang slander o mang gossip, mudaig sa Ginoo at the same time nga unsa man nga manggawas ang mga malaway nga pulong sa Dios. Nganong di man mahitabo? Look at ingon si James 11. Nagpadagayday ba ang tubod sa tamis ug pait gikan sa maorang tuburan? Di ba? Kung unsa ginang tubiga gikan, usara gyud na laylahi gyud na siya source. Di ba? Limaw or hugaw. Di gyud na sila pwedeng parihag source. Kung ikaw ako gilimpyuhan na sa nahimiling dugo sa Ginoo, dapat manggawas ang limaw na tang mga pinulungan. Limpyo, tinaw nga mga pinulungan unta manggawas. Kay nga naman gipakamatyan na ta diha ni Kristo Jesus. Amen. Dapat di kita mo ato ning buhaton sadya sa simbahan because kikaw ako is usab na diha sa grasya sa Dios. Mo nang higala ko magbantay gyud ta. In the church, we need to love the body of Christ. Careful gyud ta the way we talk or we speak, especially nga wa pa kibaw sa truth. Muna mangutana jud ka tinuod ba ni dinigikan
Kay we need to understand ang dako kayong cause sa division is gossip sa simbahan. Mana nga magbantay kita. Kaya di na pwede. So, morning, atog yung sabton, ang seriousness sa pagtanunan ni Pablo nga unwholesome words. Mana, I want you to open your Bible, Matthew 12:33-37. Mo close ko din nga diingon ni Jesus Christ. Matthew 12. Matthew 12, na nadiha sa 33-37. Og ningon si Jesus, mahimong himuon ninyong maayo ang kahoy, ug maayo ang bunga nini, ug himuon ba ninyong walay pulos ang kahoy, ug magmawalay pulos ang bunga nini? Kaya ang kahoy maila, pinagi sa bunga nini. Kamong mga kaliwat sa bitin, unsaon man ninyo pagsultig maayo nga mga dautan man kamo, kay gikan sa kapuno sa kasing-kasing musulti ang baba. Ang maayong tao magpagula og maayong gikan sa iyang mga maayong bahandi, apan ang dautang tao magpagula og dautan gikan sa iyang dautang bahandi. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom sa mga tao maghatag unya og husay alang sa matag pulong nga walay pulos nga ilang gilitok. Kay pinasikan sa imong mga pulong ikaw ilhong matawong pinasikat sa imong mga pulong ikaw hukman sa silot. That is why serious kay ang Ginoo sa pulong nga mong gawas itong baba. Kaya nga naman, hukman gyud ta sa silot. Kiba mo sa context ni? Religious leaders. Nga may kay mo, religyoso kay mo, pero yawanon kay mo storya. Muna religion cannot save us. Kundili relationship in Christ mao'y makaluwas na to. Ya kung mayong itag relationship na agutay kausaban. That is why our speech is corrupt. If our speech is corrupt, then atong kaugalingon corrupt pud. Amen? Dautan pud. Katong panagstorya dautan, kung atong litlitok dautan, atong kaugalingon dautan pud. Kaya nga naman, gikan sa atong kasing-kasing mogawas gyud sa atoang baba. Ug atong tan-aw dinhi nga gisulti ni Jesus Christ. Kung nabilong na jud ka siyang gingharian, dapat malahi na jud ka sa gingharian sa darkness of life. Amen? So, nasud ta sa ginganghiran, not because of our deeds, because of the work of Christ on the cross. That is why, morning nga si Jesus, serious jud kay sa iyang nga mausab gyud ta sa ato ang panagstorya. Kay ato makita dinhi pinaagi sa imong panagstorya sa balay, sa eskwelahan, sa tabahuan, hukman jud ka sa umabot nga panahon. Kung di gyud na mausab. So asa ka karon? So kung imo examine mong heart, the way sa imong adlaw-adlaw nga panagstorya, asa ka karon? Sa gingharian sa Dios or gingharian sa yawa? Muna nga, brethren, I want you to examine your hearts. Kay sa imong panagstorya everyday, diha jud ka mailan asa ka padung. Kaya jud pailad, mingong kag padung kas langit, imong panagstorya, imong mga pulong mga babaw, wag mo usap. Yes, makasala man ta, but we need to understand, magpalimpyo lamang ta sa nahimiling dugo ni Kristo. Amen? Maginusulta, muna nga di gyud ta makomportable sa mga baho nga mga pulong nga magawas tong baba. Munang kinahanglan gyud mangayo gyud ta nga usbo na to ato ang kasing-kasing. How? Number 1, make a devotional sa Ginoo every day. Quiet time. Kaya di ko na mausab, kung wakay basa-basa sa pulong Ginoo, wag mo usab, kaya mo vocabulary, mo mausab. Bastos magyapon na. Mo ni siya, memorization of the word. Muna number 1, i-memorize ning Ephesians 4:29. Kaya sunod Domingo, tawgon to, mag-memorize naman yung stage. Di tayo? I-memorize, sugod na, para imo nang mainumduman. Nga everyday, nigbatan nimo, i-memorize ni, kaning Ephesians 4:29. Nga ningon si Paul dini, atong basahon balik, nga ningon sa dini, kinahanglan walay sulting dautan nga manggula gikan sa inyong baba kun dili ka nang maayo lamang nga makapalig-on og angay sa higayon aron makahatag kining kayuhan ngadto sa mga naminaw.
I-memorize ni para ma-warning ka o makabantay ka nga dapat imo gining i-practice. So kung wala pa kasugod gani, sugdi na karon. Amen. Inaim tupad, sugdi na karon pag memorize. Inamora more. Debitay, make it commitment sa Ginoo. Listen to this, we give account. Nagyud sa Bible ha, gi-record gina nga in the day of judgment, people will give account of every careless words they speak. Listen to this, mo na nga modasig ko igala, as a church good, magbantay good ta the way we talk, especially as a body of Christ. Mo na start with your family. Na uban ang pamilya, magdaotay sa ginikanan, magdaotong amahan, daotong inahan. Dapat dili ing ana kay believer naman ta. Amen. Mo na as believer, we need to preserve the unity of Christ. Mo na nga through our speech, di gyud mailhan ta nga acceptable ta diha sa Dios. Mo nang buhata karon, make a decisions diha sa imong kagalingan, memorize and internalize the eternal word of God. Amen? Do not delay. So, mo na higala, pinagi sa pulong sa Dios ang balang spirito mudala gyud nag-harvest sa imong kalag. Amen? So, I want you to close your eyes and bow down your head. Maybe some of you here, wala pa yung relasyon ni Kristo. Muna nga, maglisod yung kag-usab sa imong storya. Ang una nimong buhaton, nga, Lord, mo pray ka sa imong lingkuranan, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. I surrender my life, and I believe and accept Christ, I just receive Christ, Lord and my Savior. That He died on the cross for the penalty of my sin. Yan ang gibayaran akong sala, Lord. Manang Lord, di jud ko mausab kung wa pa jud ko relasyon nimo, Lord. Ang akong problema karon, Lord, is maimperno jud ko. Manang buhaton, surrender your life to God, dawata si Kristo as Lord and Savior, og sunda na siya. Follow Him. Help me, Lord, to obey you. Help me, Lord, nga mubasan ako sa imong pulong og ako yung i-share, Ginoo. Muna, higala kung imo na iampo, pag ginuso sa imong sala, diyan imo mailhan nga gidawat mo sa Kristo. Ikaw gyud og ang Ginoo may nasayod na nga imong gidala ay gidawat sa Kristo. Kay kung imo man ang gidawat, mapadayon gyapon kag balik karong Sunday dinhi. O ganahan ka makat-on sa pulong sa Dios. O katong mga igsoon ako nga niingon na mo nga nadawat na namoy relasyon, I hope na ginaot ko. Nga inyo tang iampo, Lord, erase up unta akong conviction sa akong words o God nga manggawas kong baba. Help me to examine every day, Lord, before ko mo sleep, o God. Before ko matug, dapat ako gi-examine sa akong kaugalingon, Ginoo. Ug tabangi ko, Lord, nga mo memorize na ko sa pulong sa Dios. Muna ayaw ni baliwala, Ginoo, kay diha sa tong pagsulti, diha gyud ta mailhan nga Dios nun ta. Di lang kay sa tong gawi. Amen. So Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat sa imong pulong karon. Dalaygon kay Ginoo. Himoa, Lord, nga Lord, salamat, Lord, sa gibuhat ni Kristo sa cross. Help us, O God, that we will grow, O God, in our speech, O God, in our language, Lord. Himoa, Ginoo, Lord, nga mas even sa mong panagstorya, Lord. Lord, makita na unta si Kristo, O God. Even sa tone sa mong voice, O God, Lord, masinati na nila si Kristo, Aman. Musaman, salamat, Ginoo, ning message, O God. Salamat ni Lord, nga even kami, Lord, nga amo gining i-work out, Ginoo, God. Dalaygon ka, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing our last song. The voice of Jesus on the cross of Calvary. He declares His work is finished. He has spoken this all to me. Though the sun has ceased its shining, through the world